Well mga kapopong, bigla na lamang naglaho sa paningin ng mga tao si Fabiana Rosa matapos bumigay ang natapakan niyang manhole cover sa isang bangketa sa Rio de Janeiro, Brazil. Ang nakakagulat na pangyayari ay nakunan pa ng CCTV kung saan makikita ang naglalakad siya papunta sa trabaho nang walang kamalay-malay na may nakaambang panganib sa kanyang daraanan. Si Rosa mga kapopong, isang 33 taong gulang na chef, ay kararating lamang sa lugar matapos bumaba mula sa motorsiklong sinakyan niya. Sa mga oras na iyon, normal lamang ang kanyang paglalakad sa bangketa at tila abala siya sa pagtingin sa kanyang cellphone. Ilang segundo lamang ang lumipas, natapakan niya ang isang manhole cover na mukhang maayos sa unang tingin. Ngunit sa sandaling umapak siya rito, bigla itong gumalaw at bumaliktad. Dahil dito, nawalan siya ng balansi at tuluyang nahulog sa malalim na drainage opening sa ilalim ng kalsada. Ayon kay Rosa mga kapupong, tumama pa sa kanyang noo ang metal na takip bago siya bumagsak sa loob ng butas. Sinabi niya na isa iyon sa pinakanakakatakot na karanasan sa kanyang buhay. Aniya, inakala niyang hindi siya agad makakalabas dahil malalim ang lugar at mataas ang tubig sa loob. Umabot umano ito hanggang dibdib niya, dahilan upang lalo siyang mabahala sa kanyang sitwasyon. Mabilis namang kumilos mga kapopong ang mga taong nakasaksi sa insidente. Ang rider na naghatid sa kanya ay agad na bumalik upang tingnan ang kanyang kalagayan. May ilan ding residente sa lugar na nagdala ng hagdan upang makatulong sa pagsagip. Kalaunan ay dumating ang mga responder mula sa pulisya at fire department. Sa tulong ng mga ito at ng mga residente, matagumpay na nailabas si Rosa mula sa drainage system. Matapos ang rescue operation mga kapupong, agad siyang dinala sa Andaray Federal Hospital sa Maracana para sa pagsusuri. Ayon sa mga ulat, nagtamo siya ng katamtamang pinsala at pamamaga sa noo, ngunit hindi naman nakaranas ng mas mabigat na injury. Sa kanyang interview sa media, sinabi ni Rosa na hindi niya maiwasang isipin kung ano sana ang nangyari kung isang bata ang napunta sa parehong sitwasyon. Para sa kanya, mas malaki sana ang naging panganib kung mas maliit ang nahulog sa naturang butas. Habang sinusuri mga kapupong ng mga autoridad ang pangyayari, lumabas din ang isa pang CCTV recording na nakunan ilang oras bago ang aksidente. Makikita umano rito ang dalawang lalaki na nakikialam sa manhole cover bandang 2:00 ng madaling araw. Ayon sa mga ulat, binuksan nila ang takip at inilipat ito bago umalis sa lugar. Bagamat hindi nila tuluyang inalis ang takip, naniniwala ang mga investigador mga kapupong na hindi ito naibalik ng maayos. May ulat pang isa sa kanila ang nagtangkang isara muli ang opening, ngunit hindi naging sapat ang pagkakakabit nito. Dahil dito pinaniniwala ang naging hindi matatag ang manhole cover at nagmistulang ligtas kahit may nakatagong panganib para sa mga pedestrian. Sinabi ng mga opisyal ng lungsod na ang manhole ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya. Ayon sa kanilang paunang pagsusuri, posibleng may kaugnayan ang insidente sa isang tangkang pagkuha ng cable sa lugar. Matatagpuan ang manhole mga kapupong sa harap ng isang paaralan sa Rua Auto de Alencar, dahilan upang agad na magbigay pansin ang mga lokal na opisyal. Sa isinagawang inspeksyon, natukoy rin ang isa pang manhole cover sa lugar na wala sa tamang posisyon. Agad namang ipinadala ang maintenance team upang ayusin ang mga natukoy na problema. Pinalitan at sinigurong maayos ang pagkakakabit ng mga takip upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Mabilis na kumalat sa media at online platforms, mga kapopong, ang video ng aksidente. Marami ang nagpahayag ng pagkabigla dahil sa bilis ng pangyayari at sa katotohanang mukhang normal lamang ang daanan bago naganap ang insidente. Anyway, mga kapopong, nagpapatuloy ang pag-recover ni Fabiana Rosa. Kasabay nito, umaasa ang mga residente na magsisilbing paalala ang pangyayaring ito tungkol sa kahalagahan ng regular na inspeksyon at maayos na pangangalaga sa mga pampublikong pasilidad upang mapanatiling ligtas ang mga naglalakad sa mga lansangan araw-araw. Well, mga kapupong, bigla ang naging sentro ng usapan sa entertainment scene ang muling pagbalik ni Bea Alonzo sa taping ng Whispers from Heaven matapos umugong ang balitang hindi natuloy ang umano'y wedding plans nila ng negosyanteng si Vincent Co sa Spain. Sa halip na magsalita ng diretso tungkol sa issue, pinili ng actress na tahimik na bumalik sa trabaho at ituon ang atensyon sa kaniyang teleserye sa GMA Network. Namataan si Bea sa set kasama sina Tom Rodriguez, Cassie Legaspi at Maricar Reyes habang abala rin sa direksyon si Zig Dulay. Ayon sa ilang staff na present noong araw ng taping, kalmado at profesional umano ang actress kahit malinaw na marami pa ring tanong mula sa publiko tungkol sa tunay na estado ng kaniyang relasyon kay Vincent.
Sa mga oras mga kapupong na mabilis na kumalat online ang mga haka-haka tungkol sa naudlot na kasalan, nagsalita rin umano si Vincent Co upang linawin ang ilang usapin. Hindi raw nito nagustuhan ang mga lumalabas na kwento na tila nagpapakita ng matinding tensyon sa pagitan nila ni Bea. Gayunman, nanatiling pribado ang negosyante at walang inilabas na detalyadong pahayag tungkol sa totoong nangyari sa Spain. Marami sa fans ni Bea ang nagpahayag ng suporta matapos makita ang aktres na muling nagtatrabaho sa harap ng kamera. Para sa ilan, mas pinili umano ng aktres na pairalin ang maturity kaysa patulan ang bawat intriga sa social media. Sa ilang lumabas na behind-the-scenes clips, makikitang nakikipag-usap pa si Bea kay Direk Sigdulay bago kunan ang kaniyang mga eksena. Ayon sa production team ng Whispers from Heaven mga kapupong, matagal nang nakaayos ang schedules ng actress bago pa man siya bumiyahe abroad. Kaya, walang naging malaking aberya sa taping kahit nagkaroon siya ng ilang araw na pahinga. Sa katunayan, tuloy-tuloy pa rin umano ang shooting ng serye dahil maayos ang coordination ng buong production. Espesyal umano kay Bea ang naturang proyekto dahil bahagi ito ng kaniyang ika-25 taon sa showbiz industry. Sa ilang naunang panayam, sinabi ng aktres na excited siyang gawin ang serye dahil kakaiba ang kaniyang role rito kumpara sa mga dati niyang karakter. Hindi man siya nagbigay ng buong detalye tungkol sa kwento, sinabi niyang isa ito sa pinakamahalagang proyekto sa kasalukuyan niyang career. Mga kapopong kasabay ng usapin tungkol sa umano'y naudlot na wedding plans, naging laman din ng entertainment reports ang tungkol sa condominium unit na inihahanda umano para sa aktres. Ayon sa ilang source, may plano raw si Vincent Co na lagyan ng malaking portrait ni Bea ang naturang unit bilang espesyal na dekorasyon. Hindi man ito direktang kinumpirma ng dalawa, lalong naging usap-usapan online ang kanilang relasyon. Sa mga oras na patuloy ang mga spekulasyon, marami ring netizens ang nagpahayag ng paghanga kay Bea dahil sa paraan ng kaniyang pagharap sa sitwasyon. Sa halip na magbigay ng emosyonal na reaksyon online, mas pinili raw ng aktres ang katahimikan at pagtuon sa trabaho. Para sa ilang eksperto sa entertainment industry, malaking bagay umano ang pagiging profesional ni Bea, lalo na sa gitna ng matinding pressure bilang public figure. Hindi rin nawala mga kapopong ang suporta ng kaniyang loyal fans na matagal nang sumusubaybay sa kaniyang career mula pa noong umpisa. Marami ang nagsabing ilang beses nang hinarap ni Bea ang samut-saring intriga, ngunit nananatili pa rin siyang isa sa pinakarespetadong pangalan sa industriya. Sa ngayon tuloy pa rin ang taping ng Whispers from Heaven at inaabangan ng viewers ang opisyal nitong paglabas sa telebisyon. Sa kabila ng mga isyong umiikot sa kaniyang personal na buhay, pinatunayan ni Bea Alonzo na nananatili siyang committed sa kaniyang trabaho at handang harapin ang anumang hamon na dumarating sa kaniyang career.